The name bilo-bilo refers to the small, sticky rice balls that give the dish its signature texture, soft, slightly chewy, and satisfying in every bite. Hello everyone! Welcome back to House of Clams, where every recipe feels like home. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng dalawang Filipino delicacies na kinasanayan natin kainin, especially ngayong panahon ng Kwaresma or mahal na araw. By the way, babatiin ko muna kayo ng isang Happy Easter. And today we have our guest. Siya yung magluluto ng ating ginatang bilo-bilo because we need to learn from the expert, my mom. So, hindi ko na pagtatagalin pa. Let's get started. Now, yung ating sago or yung tapioca pearls, lagyan natin ng tubig and kailangan natin itong pakuluan hanggang sa lumambot. Haluin mabuti para hindi masunog at magdikit-dikit. At si Madir, ginagawa na niya yung ating bilo-bilo. Yan. Luto na yung ating sago or yung ating tapioca pearls. Kailangan natin siyang hugasan ng malamig na tubig para hindi magdire-diretso yung pagluto niya at hindi siya magdikit-dikit.
And in a separate bowl, kailangan nating himay-himayin yung ating langka into thin strips. Ngayon naman, pakuluan na natin yung ating coconut milk sa isang kaldero. Isabay na rin natin yung ating gabi or yung ating taro kasi medyo matagal siya lumambot. Nag-add din siya ng salt to make the taste better, richer, and more balanced. At kapag malambot na yung ating taro or yung ating gabi, pwede na nating ilagay yung iba nating ingredients. Mix well until it's done. Now you can serve and enjoy! Kalamay mais is a rich and comforting Filipino delicacy made from sweet corn, coconut milk, and brown sugar. It has a soft, sticky, and slightly chewy texture with a naturally creamy sweetness from the coconut and burst of juicy corn kernels in every bite. Okay, start natin. I-scrape muna natin yung ating corn or yung ating mais. Gamit ito. Pero pwede din naman na gumamit kayo nito. Hindi ko lang alam kung effective. Ay, hindi. Ayoko niyan. Ito na lang. Mas maganda, diba? Oh. Yan. Huwag lang nating isasagad dun sa anong tawag doon? Yung busil ng mais. Yan, ganyan siya. Then, pagtapos na, scrape natin ganyan para mas lumabas yung yung pinaka-juice niya. Diba, oh. Sayang naman yan kung itatapon, diba? Ganyan lang. Look at this, side na siya. Ito na pong lahat ang ating na kuha dun sa ating mga mais, sa ating mga corn. And ngayon naman po ay ilalagay natin siya sa ating food processor para magiling siya, para maging pino siya at mas lalong lalabas yung kanyang juice. Let's go!
Ay, wala pala akong coconut milk dito sa taas. Baba muna tayo. Kuha tayo sa pantry. Add natin yung ating coconut milk. Bali, 1 liter ang ginamit ko dito na coconut milk or gata ng nyog. Yan, saidin natin kasi para hindi sayang. Ngayon, hahaluin muna natin to. And then after that, i-strain natin siya. Sasalain natin para tatanggalin natin yung pinaka ng mais. Anong tawag doon? Para wala tayong lumps. Meron akong coach today. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Ang tanong, paano ko siya sasalain? Hindi, kaya yan. Yan, okay na yan. And then, sala time. Prepare muna natin tong ating pangsala. Lagyan ko siya ng ipit ng damit. Para, ito, tali natin to dito. Yan, and then the other one is here. Ipit ng damit, di ba? So, okay na. Ayan. Sabi sa inyo, kaya ko eh. Yan, tanggalin na natin to. Tsaka yung nakatali. And then, yan. Diba? Galing ng ating salaan. Ang galing ng ating strainer. Now, transfer na natin siya sa isang malaking kawali para hahaluin na natin siya at lulutuin. Then, add tayo ng ating sugar. Ginamit ko dito ay yung tinatawag natin normally na asukal na pula, kahit hindi siya pula. Mamaya, tikpan nyo na lang, adjust nyo na lang yung sweetness ng ating kalamay. According to your preference, kasi magkakaiba tayo ng panlasa, di ba? Merong tao na mahilig sa matamis, meron namang ayaw ng sobrang tamis. So, nasa sa inyo na kung paano nyo i-adjust ang inyong timpla.
Ayan na po, malapot na yung ating kalamay mais. Konti na lang. Ang tagal po pala niyang gawin. O, di ba malapot na siya? And then now, transfer natin siya sa mga ganitong container. Hayaan natin siyang mag-set dyan. Ngayon naman, gagawa tayo ng ating budbod. Ang gagamitin ko na lang is yung ating desiccated coconut. Lagyan na lang natin ng konting water para maging moist yung ating coconut. Tapos haluin lang natin. Lagyan natin siya sa frying pan. Tapos i-toast lang natin siya para maging maganda yung itsura niya at yung texture niya. Add tayong konting sugar para may lasa yung ating budbod. Pero wag masyadong madami kasi baka masunog kagad. Ayan, okay na po yung ating budbod. Palamigin lang natin to ng konti and then pwede na natin siyang ilagay sa toppings. Now, ilagay na natin yung ating budbod sa ating kalamay mais. O diba, ang ganda ng itsura niya. Yan, ang ating kalamay mais. Bye everyone. Happy Easter. Have a nice day. God bless you all. And there you have it, our ginataang bilo-bilo and kalamay mais. If you enjoy these recipes, please don't forget to like, share, and subscribe. This is House of Clams, bringing homemade recipes into your kitchen. See you on the next video and enjoy cooking. Bye!